Nagbubukas ang pelikula sa North Pacific, malapit sa napakalaking basurahan. Isang pangkat ng mga mananaliksik na pinamumunuan ni Sofia at ng kanyang asawang si Chris ang pumunta doon upang magulat kung paano naaapektuhan ang pamumuhay sa karagatan. Sa panahon na ito, nakatanggap sila ng senyales mula sa isang pating na sinusundan nila sa nakalipas na taon. Nang mapagtantong ito ay napakabilis at papalapit na sa kanila, apat na maninisid kabilang na si Chris ang mabilis na nagsuot ng kanilang mga suit at tumalon papunta sa tubig. Sumusubaybay sa kanila si Sofia mula sa control room at ginagabayan sila ng naaayon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga maninisid ay nakatagpo ng isang bangkay ng isang sperm whale na tila kinagat ng isang malaking nilalang. Bago pa nila ito masuri, isang kumpol ng mga pating ang biglang dumating sa pinangyarihan na mukhang natatakot na para bang may humahabol sa kanila. Makalipas ang ilang segundo ay lumitaw ang isang napakalaking 7 metrong babaeng pating at lumalabas na siya rin ang sinusundan nila. Gulat na gulat si Sofia sa laki nito dahil noong mga nakaraang buwan ay 2 metro lang ito, kaya naman natakot si Chris at nagmungkahi na umalis sila. Ngunit gustong makakuha ni Sofia ng sample ng pating na pinangalanan niyang Lilith. Pagkatapos ay nag-aatubili na tinusok ni Chris ang hayop gamit ang isang palaso, ngunit ito ay isa palang malaking pagkakamali. Nagalit si Lilith at nagsimula silang inikutan ng mabilis, at bago pa sila makakilos ay marahas itong umatake sa kanila at pinagputol-putol ang kanilang katawan. Pagbalik sa control room, si Sofia ay natakot nang marinig ang kanilang mga hiyawan. Agad siyang kumuha ng armas na harpon at tumalon sa tubig para tulungan sila, ngunit matapos lumangoy ng ilang metro ang lalim ay naaninag niya ang nakakapangilabot na tanawin ng putol na braso ng kanyang asawa. Pagkatapos ay lumitaw si Lilith mula sa kung saan at lumapit sa kanya, nagawa niyang umiwas ngunit ang isang lambat ay sumabit sa katawan ng pating at nakaladkad siya nito sa kailaliman ng karagatan. Dahil sa sobrang pressure, nagsimulang pumutok ang eardrums niya dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Ngunit bago siya mawala ng malay, kahit papaano ay naputol niya ang lambat at nagawa niyang makalangoy patungo sa ibabaw. Makalipas ang 3 taon, makikita natin na si Sofia ay nagtatrabaho na ngayon sa isang marine center. Sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa at nahihirapan na makayanan ang trauma. Isang gabi ay nilapitan siya ng isang estudyante na nagngangalang Mika na nagsasabing tagahanga niya siya dahil sa kanyang mga nagawa. Inihayag din niya na sinusubaybayan ng kanyang grupo ang parehong pating na si Lilith na naging kilalang kilala sa pagpatay ng mga tao. Kahit na ayaw nang makialam ni Sofia tungkol dito, nakumbinsi siya ni Mika na tingnan ang kanyang pribadong organisasyon. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa kanilang hideout kung saan nagtatrabaho si Mika at ang kanyang mga kaibigan para sa kapakanan ng mga nilalang sa tubig. Pagkatapos ay nakilala ni Sofia si Ben, isang hacker na may kakayahang subaybayan ang mga pating. Sa pamamagitan ng kanyang computer, inihayag niya na nakarating na si Lilith sa ilog ng Seine sa Paris. Iniisip ni Sofia na imposible ito dahil hindi mabubuhay ang mga pating sa tubig tabang gayunpaman, sinabi ni Mika na ang ilan sa kanila ay umaangkop na dahil sa maruruming karagatan. Pagkatapos ay iminungkahi niya na hayaan na nila ang kawawang hayop bago ito magkasakit at tuluyang mamatay. Gusto ni Mika na humingi ng tulong kay Sofia sa pakikipag-usap sa pating gayunpaman, naniniwala ang huli na ito ay isang nakakatawang ideya saka naglakad palayo. Nang gabing iyon ay umuwi si Sofia sa kanyang bahay at nagpa siya na suriin ang pating dahil sa kuryosidad at sa kanyang pagkabigla ay nakumpirma niyang nakarating na nga ito sa Paris. Samantala, ang mga aktivista na sina Mika at Ben ay pumunta sa Seine na umaasang mahahanap ang pating. Huminto sila sa ilalim ng tulay at nagpa siya si Mika na sumisid sa tubig ng mag-isa, pagkatapos ng kaunting pagsusuri sa paligid ay nadatnan niya ang isang sasakyan na may malalaking marka ng kagat at halatang si Lilith ang nasa likod nito. Sa ibabaw ng tubig ay napansin ni Ben ang papalapit ng mga pulis, kaya sinimulan niyang hilahin ang lubid para bigyan ng signal si Mika. Gayunpaman, ang huli ay hindi nag-iisip na binitawan ang lubid dahil gusto niyang manatili ng kaunti. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsisiyasat hanggang sa maramdaman niya na parang may malaking nilalang na nakatago sa malapit. Dahil dito ay natakot siya kaya nagmadali siyang bumalik sa ibabaw, ngunit nahuli siya ng mga pulis at dinala siya palayo doon. Kinaumagahan sa istasyon ng pulisya, tinanong ng isa sa mga pulis na nagngangalang Adel si Mika kung ano ang ginagawa niya sa ilog. Siya ay tumugon na sinusubaybayan niya ang isang pating, ngunit ang pulis ay hindi naniniwala sa kanya. Sa sandaling iyon ay dumating ang isa pang opisyal sa silid na nagsasabing mayroong emergency. Sa kabilang banda ay makikita natin si Sofia sa tabi ng ilog na sinusubukan na subaybayan ang pating.
Nang makita niya ang isang lalaki na naglalaro malapit sa dalampasigan, hinimok niya itong lumayo. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan siya ni Adel at Mika na nagsiwalat na isang lalaking walang tirahan ang brutal na inatake hanggang sa mamatay kagabi. Ipinakita nila sa kanya ang katawan at agad niyang natukoy na gawa iyon ni Lilith. Kasunod nito, dinala sila ni Adel sa hepe ng pulisya dahil ang sitwasyon ay hindi na makontrol. Sinubukan ni Sofia na ipaunawa sa hepe na mayroong isang napakalaking pating sa Seine, gayunpaman, naniniwala ang pinuno na imposible ito. Nang patuloy na ipagpilitan ng tatlo ang kanilang panig, hiniling nito sa kanila na patunayan muna ang kanilang teorya. Nang maglaon, nagpasya si Adel at ang kanyang koponan na sumisid sa ilog at hanapin ang pating. Sinubukan ni Sofia na pigilan sila na sinasabing mahahanap niya ito gamit ang kanyang aparato, ngunit gusto itong kuhanan ng larawan ni Adel. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating sila sa lokasyon ng pagsubaybay, at 3 diver ang bumulusok sa loob ng tubig. Ang unang nakita nila sa ilalim ay isang napakalaking patay na isda na ang gilid nito ay bahagyang may kagat. Samantala, ang walang utak na aktivistang si Mika ay pinapanood ang lahat ng ito mula sa malayo. Sa pag-aakala na papatayin ng tatlo ang pating, tinawagan niya si Ben at hiniling sa kanya na patayin ang tracker. Ang huli ay nag-aatubili na sumunod at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa paghak upang gawin ito. Sa loob ng tubig, natakot ang mga maninisid nang maramdaman nilang may napakalaking nilalang na malapit sa kanila. Pero bago pa man may mangyaring masama ay agad na silang pinabalik ni na Sofia at Adel. Ito ay dahil bigla na lang huminto sa paggana ang tracker. Ipinaliwanag ng mga diver na kahit wala silang nakita, naramdaman nila ang presensya ng pating. Pagkatapos ay tiningnan ni Adel ang recording na ginawa ng sonar at nakumpirma na naroon nga si Lilith. Nang gabing iyon ay nag-live si Mika sa kanyang social media na inihayag na may pating na nananatili sa Seine. Binigyang diin niya ang kahalagahan na mailigtas ito bago pa mamatay ang kawawang hayop sa sakit. Sa kabilang banda, nagtungo sina Adel, Sofia at ang hepe ng pulisya sa opisina ng alkalde para sa isang pagpupulong. Lumalabas na isang pandaigdig na triathlon ang nakatakdang maganap sa loob ng ilang araw at libu-libong tao mula sa buong mundo ang pupunta sa lugar ng Seine. Inihayag ni Sofia ang tungkol sa nakamamatay na pating at iminungkahi na itigil na nila ang kaganapan, gayunpaman, diretsyong tumanggi ang matigas na ulo na alkalde na sinasabing napakalaki na ng kanilang ginastos dito. Sa halip ay inutusan niya ang mga pulis na harapin ang problema sa loob ng 24 na oras. Dahil hindi tama ang pagpatay sa pating, naghanda ang grupo na hulihin ito ng buhay. Iminungkahi ni Sofia na gumawa sila ng bitag upang mapunta ito malapit sa tulay at doon ay bigyan ito ng mga gamot na pampakalma. Kapag ito ay nawala ng malay, maaari na nilang dalhin ito sa National Marine Center. Habang patuloy na nag-uusap ang grupo, biglang dumating doon si Ben na may pag-aalala sa mukha. Inihayag niya na ang pating ay nagpapahinga malapit sa mga catacomb, isang lugar sa lungsod na puno ng mga buto ng mga patay. Sinabi ni Ben na ang kanyang kaibigan na si Mika ay wala na sa tamang pag-iisip dahil plano niyang pamunuan ng isang grupo ng mga aktivista patungo sa mga catacomb. Gusto niyang gumamit ng sonar para maakit ang pating at kahit papaano ay iligtas ito. Ipinaliwanag din ni Ben na na-reactivate niya ang tracker nito, kaya ngayon ay malalaman na nila ang eksaktong lokasyon ng pating. Nang gabing iyon ay narating ni Sofia at ng mga pulis ang catacomb, at hindi nagtagal ay naabutan nila ang mga baliw na aktivista na nakapalibot sa isang malaking pool kung saan kasalukuyang naroroon ang pating. Sumisid pa nga si Mika sa tubig gamit ang sonar na nanindigan na ililigtas ang hayop. Sinigawan siya ni na Sofia at Adel na lumabas ngunit tumanggi ang dalaga. Sa lalong madaling panahon ay isang malaking palikpik ang nagsimulang pumalibot sa kanya na nagbigay ng takot sa lahat, ngunit mas nabigla sila nang lumitaw ang isang mas maliit na palikpik. Iisa lang ang ibig sabihin nito, si Lilith ay nagsilang ng supling. Lumapit ang baby shark kay Mika at tinapat niya ito na parang aso. Sinabi niya na ang mga hayop ay hindi nakakapinsala at nangangailangan sila ng tulong. Sa puntong ito ay napagtanto ni Adel na may paparating na pag-atake, kaya agad siyang tumalon sa tubig upang iligtas ang dalaga. Nakuha niya ito ngunit nagpumiglas ito palayo, at sa sumunod na segundo ay tumalon si Lilith mula sa tubig upang umatake kay Mika at pinatay siya sa isang nakakatuwang paraan. Ang mga taong nakatingin ay napuno ng takot at sila ay nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay. Sa panahon ng kaguluhan, ilang aktivista pati na rin ang mga pulis ang nahulog sa tubig. Karamihan sa kanila ay agad na pinatay habang ang ilan ay naputol ang mga braso at binti, nadulas din ng pawawang si Ben at nahulog sa tubig.
Habang sinusubukan niyang umakyat ay hindi sinasadyang tinamaan ang kanyang ulo, ito ay nagpatumba sa kanya kaya siya ay nalunod. Samantala, inatake din ni Lilith ang kanyang supling marahil ito ay dahil nahawakan ito ng tao kanina. Sa resulta ng pangyayari na ito, ang mga nasugatan ay dinala sa ospital. Pagkatapos ay sinisiyasat ni Sofia at ng mga pulis ang patay na pating at nalaman na talagang umangkop ito sa tubig tabang. Higit pa rito, nang buksan ni Sofia ang tiyan nito gamit ang isang scalpel ay natuklasan niya ang ilang mga sanggol sa loob. Ito ay ikinagulat niya dahil ang pating ay 1 buwan pa lamang. Sa pagsasagawa ng ilang karagdagang pananaliksik, nalaman ni Sofia na ang hayop ay nagpaparami sa pamamagitan ng parthenogenesis, ibig sabihin ay hindi nito kailangan ng lalaking kapareha. Sa wakas ay napagtanto niya na si Lilith ay isang ganap na bagong uri ng hayop na hindi nila alam ang kasaysayan. Sinabi din niya kay Adel na kung hindi nila ito mapapatay, ang mga pating ay kakalat sa mga karagatan at sisirain ang lahat. Nang maglaon ay bumisita ang dalawa sa opisina ng alkalde at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon gayunpaman, dahil 24 na oras na lamang ang natitira para sa kaganapan ay tumanggi ang alkalde na ilipat sa ibang lugar ang paggaganapan. Sa halip ay sinabi niya na ang militar ang bahala sa seguridad at walang dapat ipag-alala. Puno ng puot sina Adel at Sofia dahil sa kawalan niya ng pangunawa, kaya nagpa siya silang ayusin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Nang gabing iyon sa istasyon ng pulisya, tinipon nila ang lahat ng mga pulis at nagpatawag din ng 2 espesyalista sa bomba. Ang plano ay simple, pumunta sa ilalim ng tubig at pasabugin ang mga halimaw. Sa sumunod na eksena, narating ni Adel at Sofia ang lokasyon kung saan huling natagpuan ang pating at sumisid sa tubig. Ang isang koponan ay nagmamasid sa kanilang paggalaw mula sa bangka na nagbibigay sa kanila ng mga tagubilin. Ang dalawang ay nagdala ng isang propeller, mga ilaw, at isang sonar device upang panatilihin ang mga pating sa isang lugar. Nagpatuloy sila sa paglangoy ng ilang minuto hanggang sa tuluyan na silang nakarating sa lugar ng pinag-anakan ni Lilith. Sa kanilang sukdulang pagkabigla, napansin nilang hindi isa kundi libu-libong baby shark ang nakatago sa paligid. Sa ibang lugar, magsisimula na ang triathlon competition at maraming tao ang nagtipon sa baybayin. Nakipag-usap ang alkalde sa mga mamamahayag at tiniyak sa kanila na walang dapat ipag-alala, pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang pinasimulan ang kompetisyon na nag-udyok sa daan-daang mga manlalangoy na sumisid sa tubig. Pagbalik sa ilalim ng tubig, nagpatuloy sina Sofia at Adel sa misyon at binuksan ang sonar device. Ang mga espesyalista sa bomba ay nagsimulang magtrabaho at simulan ang paglagay ng mga pampasabog gayunpaman, nang sinubukan ng isa sa kanila na pindutin ang detonator ay agad siyang inatake at pinatay ng mga baby shark. Hinimok ni Sofia ang lahat na manatiling tahimik dahil ito ang tanging paraan upang manatiling hindi natutukoy gayunpaman, ang pangalawang espesyalista sa bomba ay nawala sa sarili at nagpasyang pindutin pa rin ang detonator. Inakit nito ang mga pating patungo sa kanya na nagresulta sa kanyang masakit na kamatayan. Ngayon sa mga segundong natitira na lang sa orasan, ginamit ni Sofia ang propeller at nilayo si Adel mula sa panganib. Nagawa nilang makalayo sa tamang oras habang ang bomba ay sumabog at pinatay ang lahat ng mga baby shark. Pagdating sa ibabaw, tinulungan ni Sofia si Adel na sumakay sa bangka ngunit muling lumangoy pabalik upang suriin ang isang bagay. Sa sandaling iyon, ang inang pating ay lumabas mula sa ilalim na ikinatakot niya. Mabilis na lumangoy si Sofia patungo sa ibabaw at sinubukan na bigyan ng babala ang iba tungkol sa panganib, ngunit huli na dahil inilunsad ng napakalaking pating ang bangka sa himpapawid at pinalipad ang lahat. Sunod-sunod nitong nilamon ang lahat ng mga pulis hanggang si Sofia at Adel na lang ang natitira. Mabilis na umakyat ang dalawa sa tumaob na bangka, buti na lang at hindi sila sinundan ng pating. Sa halip ay tumungo ito sa triathlon, kung saan daan-daang tao ang lumalangoy sa ilog. Pagkatapos, sa isang nakakatakot na pagliko ng mga kaganapan ay sinimula ni Lilith ang pag-atake sa mga manlalangoy ng sunod-sunod, ang nagawa na lang ng mga tao at mamamahayag ay panoorin ang nangyayari sa tubig. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumitaw ang militar at nagsimulang magpaputok sa pating, hinihimok sila nina Adel at Sofia na huminto ngunit napakalayo nila para marinig. Samantala, ang inang pating ay umiiwas sa lahat ng mga bala gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis. Sa wakas ay nailigtas sina Adel at Sofia pagkaraan ng ilang sandali, ngunit hindi tumigil ang hukbo sa kanilang pagbaril. Sa kasamaang palad ay tinamaan nila ang ilang mga pampasabog na ibinagsak doon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ang isang napakalaking pagsabog ay naganap na nagpasabog sa tulay at naging sanhi ng pagtaas ng lebel ng tubig. Daan-daang manonood ang naapektuhan sa pagsabog habang ang iba ay tinangay ng baha.
Sa ilang sandali, ang buong lungsod ay nalubog sa tubig na nagreresulta sa pagkawala ng hindi mabilang na mga buhay. Sa huling eksena, hawak-hawak ni Sofia ang walang malay na si Adel nang mapansin niya ang ilang baby shark na umaaligid. Ngayon na gumuho na ang Paris, sila ay magdudulot pa rin ng higit na kaguluhan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!